Good evening everybody and welcome back na naman sa ating channel. Andito na naman po ang inyong update, ang inyong lingkod, Expat Update. At syempre mag-update na naman tayo. Ayun, kanina ah, yung viral na video ni former Congressman Saldico, syempre nag-viral. Viral na viral. Ngayon, syempre pakikinggan naman natin kung ano yung sinasabi ng Malacanang para naman fair tayo. At syempre, magkukomento rin tayo. Tayo rin ay magre-react kung ano yung kanilang mga salubin. Hindi ko pa napanood to, pero try natin kung ano yung masasabi natin, anong maririnig natin. So, wag na nating patagalin. Let's go! These wild accusations are completely without basis in fact. Mhm. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Mhm. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Yun lang. Grabe naman niya. Wala mang ibang masabi. Di tulad ni Auntie Claire na talagang pahahabain yan. Ngayon, kung baseless accusation yan, bakit kayo nagpapanik? Di ba? Sama-sama na kayo dyan. Dati si Auntie Claire lang nakikita natin dyan eh. Bakit nagpapanik kayo? Tuloy. Secretary Amina Pangandaman of Wala na. TPM. Sekretary, Yusek, Amina Pangandaman. Yan. Magandang hapon po Magandang sa ating hapon. lahat. Mhm. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Apo. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming Sandali lang po Sa insertions, sa BICAM, yung sinasabi ni Saldico. Pero ang sinasabi dito sa sa Senate, sa Blue Ribbon, sa NEP pa lang, nagkakaroon na ng insertions. So, kayo, wala talagang ligtas. Alam nyo kung bakit, madam? Kasi, maski yung sinabi nyo sa NEP pa lang. Ang daming nakakarinig ng mga videos. Sa NEP pa lang, tulad kanina, na pinagtalunan nila doon, sina Senator Kiko Pangilinan, sina Senator, sino pa yun? Basta yung mga nandun kanina, nakita natin at narinig na sa NEP pa lang, may hokus-pokus na. So, tuloy. salamat po. Maraming Thank you, salamat din. Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. Yun lang. We now have Napakabilis Undersecretary naman. Claire Caso, the Palace Press Officer. Yun, ito, malupit to. Magandang araw. Linawin lang po natin Siya po ang tagapagsalita. Pwede ring tagapagsinungaling. Huwag na nating sabihin yung tagapagsinungaling. Tagapagsalita na lang.
para naman for formality. Okay, let's go, Madam Claire. Nasaan na? Araw Malacanang press corps. Okay. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Tama. Sa- Kaya nga naglabas din si Saldico dahil siya ang iniipit, siya ang ginigipit at parang pinapalabas na siya ang mastermind. Siya ba ang huling pumirma? Yun lang tanong. Sa national budget. Kasi kung si Saldico ang huli, dapat siya ang presidente. At saka, di ba, kaya niyang i-veto kung sakali. I-veto natin yan. Hindi pwede. Yeah? Ganyan ang President Duterte dati. Pag may nakitang anomalya, i-veto yan. Hindi pwede yan. Dito, pinirmahan niya Kaya malaki rin ang pananagutan niya, madam. Sige. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Yun. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan Dapat isinama mo rin yung amo ko. Lumiliit na ang mundo ng ni Saldico at ng amo ko. Mukhang malapit na kaming lumayas sa Malacanang. niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Hintayin niyo po kasi mayroong part 2. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay Hindi po siya biktima, madam. Hindi po siya biktima. Kasali siya rito. Kaya sa amin, makukuha niya ang simpatya ng taong bayan, pero hindi ibig sabihin na ligtas na siya sa accountability. Yun lang po. magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Ang tanong, bakit hindi nyo pinapauwi noon? Ngayon yata pauuwiin nyo na. Malamang yan baka mamaya alam nyo na. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng Sinagot naman na niya po. Sinabi niya, ako ay inutusan na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Okay. mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Okay. Walang basihan, walang ebidensya. Walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas Yan. at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Yes, alam namin. Mahiya naman kayo. Yes. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and Yung puro kaduda-duda yan. Yung ICI na yan. Tapos yung pag-iimbestiga nyo ng anomalous flood control. Kasi, bakit kayo nandoon sa Davao? Andito ang problema sa Cebu, andito ang problema sa Bulacan, andito ang problema sa Pampanga, andito ang problema sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Baguio City. Bakit naman sa Davao? Di nakita niyo tuloy, di ba? Ikaw din nagsabi na wala silang nakita. At ang dahilan niyo pa, madam, ang sabi niyo, wala silang nakita dahil wala namang baha. Kaya walang nakita. Siyempre, wala pang baha. Hintayin niyo pang magkabaha bago kayo makakita. Wala talaga kayong makikita. Merong baha.
pero humuhupa kaagad ayon sa mga residente doon. Tuloy. Other infrastructure. Yes. Kung ang Pangulo Boom. ay may kinalaman dito. Mhm. Logic. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Mhm. Iniiwasan. Hindi iniiwasan po, madam. Pinoprotektahan siya. Kaya ganun. Pero kung walang nagproprotekta dyan, matagal nang lumantad yan. Kaya nga nahinto ang Blue Ribbon Committee, di ba? Dahil bakit? Dahil sa Dahil sa naghahanap pa sila ng mga ibabato doon, lalong-lalo na sa mga witness na credible. Di ba? Sige, tuloy. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Bunga talaga. Malinaw na ang mga pangyayari. Yes. Papalapit na ng papalapit Yes. tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis Mhm. upang makaiwas ang mga tunay na may Aha. sala. Sila pa pala ang naglilihis. Parang sila pa ang makapangyarihan kaysa sa inyo. Ibig sabihin ba ang gobyerno mas makapangyarihan pa yung isang congressman kaysa sa presidente? Mas makapangyarihan pa ang senador kaysa sa presidente? Parang baliktad yata, madam. Sa katarungan. Yun. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Sige. Maricel Okay Halili na. from TV5. Yan. Scripted ba to? Hindi. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para Cancelin na mapauwi siya ngayon. dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman Sandali. Paano naging pugante? Wala namang warrant of arrest. Sige. ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application Ay, for ganun pala. cancellation of passport Kamali ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po Tama. bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang concern? kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Hallucinate na Ivan siya. Mayrina, GMA News. Nag-hallucinate na. Hi, Yusek. Aha. Kaugnay Marina. sa tanong ni Raquel,
Aha. na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad din sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga Alam niyo po, paulit-ulit yung sinasabi na siya ang nagsimula. Siya ang nagsimula. Yes, aminin natin siya ang nagsimula. Pero, yun ay, nalalaman na niya na talagang, papunta sa kanya yan. Kung hindi niya maaagapan, papunta talaga dyan. Kasi kung wala siyang kinalaman, doon pa lang sa, hihinto na. Hihinto na kay Saldico, at nandoon na siya. Binanggit pa si Romualdez siyempre, protektahan din pinsan yan di ba? Ay, nako. detalye para malaman po Malaking ninyo gulot. ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Ay, Ito ho ang unang nag-hallucinate. pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo. Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay na Ang taong bayan po ay naniniwala. Isa na po ako doon. Naniniwala ako. Kasi siya ang gumawa At hindi niya gagawin yun ng kanyang siya lang. Maski sino ba yun? Maski nga si Magalong, di ba? Sinabi niya, hindi ito magagawa ni Saldico lang kung walang basbas ng mas mataas sa kanya. Dadalawa lang naman ng mas mataas sa kanya. Di ba? It's either speaker or the president. Yun lang. Di ba? So, talagang yung mga ebidensya nagsisigawan na. Yung mga testigo nagsisigawan na. Yung kay Gotesa, nagtugma yung sinasabi ni Gutesa doon sa sinasabi ni Saldico. So, ibig sabihin may katotohanan ito. Hindi kami naniniwalang hindi totoo ito dahil sinabi rin ni Saldico na meron siyang resibo, merong pangalan, mayroong ebidensya. Kaya yan ang hintayin nyo ngayon. Ngayon, kung isinampal na sa inyo yung mga ebidensya na yan, ewan ko, hindi ko alam kung saan kayo pupulutin. Bye-bye! namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Yeah. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, Sama ng amo ko. siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa Akala bansa, ko hindi niyo harapin niya papauwi. ang kaso niya. Humarap siya sa notaryo publiko. Ah, Naliitimong notaryo publiko. wag sa notaryo publiko. Hindi aaminin ng abogado niya. Hindi niya aminin. Tingnan niyo yung kay Gutesa, hindi niya inaamin. Hindi ako pumirma dyan. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Nabaliktad na yata ang So, gulong. natanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects. Alam naman po natin na
close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para Halatado kayo sa NEP kasi mas lalong lalaki. Malaki yung budget, lalaki yung budget, 100 billion sa NEP na masyadong malaki. Buti ka yung 100,000 yan o 100 million. 100 billion yan. Mas lalo kayong halatado kung ilalagay niya sa NEP. Ano ba yan? maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan, muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? May naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Parang amo mo. Okay, go. Parang amo mo. Okay.
Ma'am, last na lang po. Last, sige. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na Yan na, madaming VP rally Sara, yung ito, nangyayari. And yung Sandali ah. Dito eksperto to si ano. Dito, okay, maingay. Dito eksperto to si Madam Claire. Kasi, basta Duterte, ang bilis nitong sumagot. Sige. yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Ang alam ko po, hindi gobyerno po ang pinapabagsak. Ang alam ko na dapat bumagsak yung namumuno sa gobyerno. Hindi po ang gobyerno kasi once na po ang bumagsak ang gobyerno, bagsak po lahat. Namumuno lang. Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan. Mag-relax, mag-enjoy, umupo sa sopa, magsuot ng sapatos, tanggalin ng tsinelas, tanggalin ng medyas pala, tanggalin ng medyas, at uminom ng banayad whiskey. But still, hindi po to dapat na tinutulugan. Hindi na makakatulog talaga amo mo. Again, Maricel, ano yung Alam ko hindi na talaga makakatulog. Hindi na makakatulog ang presidente ngayon. Hanggang ngayon, malamang yan, kinakausap na yung tatay niya ulit. Tatanungin niya, ano ba, tay? Daddy, o anong tawag niya? Ano ba, lilipad na pa ako? Or lalaban pa ako? Hanggat kaya ko. Yan. second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging Bagsak po, madam. Bagsak. Pati piso, bagsak. Pati yung mga negosyante, umaangal. Taas ng kuryente. Tapos, flood control, corruption. Pinag-uusapan tayo ng buong mundo. Ano ang pinag-uusapan nila sa atin? Hindi yung magandang gawain, kundi corruption, flood control. Yun ang pinag-uusapan sa atin. Magnanakaw daw tayo. Lahi tayo ng magnanakaw. kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, Tama. ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Tama. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Sandali. Bakit? Ba't napunta ka sa nakarang administrasyon? Bakit wala kayong maipakita? Nandiyan pa si VP Sara, oh. Ilang beses nyo na yan na, pinaparatangan. 125 million, 500 million, kung ano-ano dyan. Tapos yung confidential funds. Bakit hindi nyo makasukasuhan or hindi nyo mapatalsik-talsik? Dahil malinis sa COA. Bakit hindi nyo kasuhan din ang presidente, dating former president? Dahil alam mo pala may korupsyon. Bakit hindi nyo kasuhan? Idagdag nyo sa kaso para yung sentensya niya, triple life sentence. 80 na siya, baka ang mangyayari sa 80 na siya, tapos gawin yung mga 120 years yung kanyang pagkakakulong. Sige. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po to na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost 35 billion, no? Di ba dapat tanungin doon yung dating gobernur, si Gwen Garcia na kaano nyo ngayon? Yun ang tanungin nyo. May alam yun kasi nakaraang administrasyon yan.
nakaraang administrasyon. Yung tinutumbok nyo. At ang alam ko doon, huwag nating ipagkalat. Si Madam Governor, ex-Governor Gwen Garcia. Itanong nyo. Kasi hindi alam ni ano, hindi alam ng Barry 4. Baka mamaya may alam din. O baka may alam din si Barry 4, baka alam nyo. Alamin natin. projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. Hindi po. Nung kalat nung nakaraan, gaya ng Manila Bay, nilinis. Ngayon, dinudumihan nyo ulit. Imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo yung sa Dolomite. Ibubulong ko sa'yo. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat. Pati ang economic team, gagawin ang lahat Gawin nyo na para lahat. po mapaangat pa ang ekonomiya. Malabong umangat. Yun si Claire. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Madam Claire. At tayo po ay nagkaroon ng content ng dahil kay Madam Claire. Dahil nagulantang ang Malacanang. Gusto kong marinig ngayon si kasi nagpa-interview siya kahapon. Baka naman magpa-interview ulit si Mr. President para naman marinig natin kung yung talagang galing sa kanya. Gusto ko yung dot mga ganun, di ba? Yung ganun. Gusto ko mag-rap, di ba? So, ganito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At salamat sa iyo, Madam Auntie Claire. Tapos maghanda na po kayo.